Noong Nobyembre 24, 1971, isang misteryosong lalaki na nagpakilalang Dan Cooper ang sumakay sa Northwest Orient Airlines Flight 305, isang Boeing 727 mula Portland, Oregon patungong Seattle, Washington. Ang flight ay hindi karaniwang mahabang biyahe, ngunit ang mangyayari sa loob ng eroplanong ito ay magiging isa sa pinakamatagal ng hindi nalulutas na misteryo sa kasaysayan ng Amerika. Si Cooper ay inilarawang nasa edad 40, may maayos na pananamit na kasuot ng dark suit, puting dress shirt at manipis na itim na necktie na may pearl tie clip. Siya ay may bitbit na itim na attaché case at umupo sa seat 18C, kalmado at hindi kapansin-pansin. Nag-order pa siya ng bourbon habang ang eroplano ay nagsisimulang lumipad. Habang nasa himpapawid, tahimik niyang iniabot ang isang sulat sa flight attendant na si Florence Schaffner. Noong una, inakala ni Schaffner na isa lamang itong pangkaraniwang note na ibinibigay ng mga lalaking nagnanais makipagkilala kaya hindi niya agad binasa. Ngunit nang sabihin ni Cooper, "Miss, mabuting basahin mo ang sulat. May dala akong bomba." Agad siyang nagising sa sitwasyon. Sa note, malinaw ang mensahe ni Cooper. May dala siyang bomba at nais niyang makuha ang $200,000 sa cash, 4 na parachute, 2 main parachute at 2 reserve parachute, at gasolina para sa eroplano. Sa patuloy na kalmado, ipinakita pa niya ang loob ng kanyang attached case kung saan makikita ang mga pulang silindro, wires, at isang uri ng detonator. Agad na ipinaalam ni Schaffner ang sitwasyon sa piloto na siyang nakipag-ugnayan sa air traffic control. Naging maingat ang mga awtoridad upang tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero. Habang inaayos ang ransom, patuloy na kalmado si Cooper, uminom pa ng isa pang baso ng bourbon at panakanakang nakikipag-usap ng magalang sa crew. Pagdating ng eroplano sa Seattle-Tacoma International Airport, nailipat ang ransom money at parachutes sakay ng eroplano. Pinakawalan ni Cooper ang lahat ng 36 na pasahero, ngunit pinanatili ang 4 na miyembro ng crew, ang piloto co-pilot, flight engineer, at isang flight attendant. Matapos matanggap ang pera, inutusan ni Cooper ang piloto na lumipad patungong Mexico City sa mababang altitude, 10,000 talampakan, at mabagal na bilis. Nais niyang panatilihing bukas ang likurang hagdan ng Boeing 727, isang hindi pangkaraniwang kahilingan na nagdulot ng hinala na may binabalak siyang tumalon. Habang nasa ere, bandang 8:00 ng gabi, binuksan ni Cooper ang likurang hagdan at tumalon mula sa eroplano sa gitna ng malakas na ulan, dilim at may suot lamang na manipis na coat at suit. Ang kanyang pagbagsak ay tinatayang nasa kagubatan ng Pacific Northwest, malapit sa Ariel, Washington. Pagkalapag ng eroplano sa Reno, Nevada, hinalughog ng FBI ang loob ng Boeing 727. Natagpuan nila ang tie clip ni Cooper at isang itim na clip-on tie na iniwan niya. Bukod dito, walang ibang ebidensya o bakas ng kanyang posibleng pagkakakilanlan. Ang perang ibinigay kay Cooper ay nasa marked bills mga $20 na may serial numbers na naitala para madaling matunton. Sa kabila nito, wala ni isang sentimo ang nagamit sa sirkulasyon ng pera sa mga sumunod na buwan o taon. Noong Pebrero 1980, isang batang lalaki na nagngangalang Brian Ingram ang nakadiskubre ng $5,800 halaga ng nabubulok ng pera habang nagkakamping sa Tena Bar, isang bahagi ng Columbia River, 20 milya mula sa lugar kung saan pinaniniwala ang tumalon si Cooper. Ang serial numbers ng mga natagpuang pera ay nagtugma sa ransom money. Ngunit walang ibang bahagi ng pera ang natagpuan pa. Wala ring bakas ng katawan ni Cooper o anumang kagamitan.